Ang himala ng 72 sa Maynila, paano binago ng puso ng Pilipinas ang 19 na rebelde? Mga kababayan, isang di kapani-paniwalang himala ang naganap. Guro, ano ba ang pinaggagawa namin sa buhay namin dati? Hindi ko alam na may ganito palang napakagandang mundo. Ito ang lumabas sa bibig ni Erich, isang 19 taong gulang na binatilyo mula sa Alemanya na pinalayas ng sariling pamilya dahil sa paggamit ng bawal na gamot at karahasan. Siya ay umiiyak habang kausap ako. Sa loob ng 15 taon kong paglilingkod sa programa ng rehabilitasyon ng kabataan sa Hilagang Europa, ngayon lang ako nakasaksi ng ganito kalaking pagbabago. 19 na kabataan mula sa Alemanya na tinawag na pinakamalaking problema ng bansa dahil sa kawalan nila ng direksyon ay tila ipinanganak muli matapos manatili ng 72 oras sa Pilipinas. Ano ba talaga ang nangyari sa kanila sa Maynila? Bakit ang mga kabataang ito na may iba't ibang problema, droga, karahasan, pagnanakaw at karahasan sa pamilya ay napaiyak ng makilala ang mga lolo at lola ng Pilipinas? At ang nakagugulat na katotohanan, pag-uwi nila, lahat sila ay ganap na nagbago at ngayon ay namumuhay bilang mga huwarang mamamayan. Sasabihin ko sa inyo ngayon ang nakakaantig na kwento ng 72 oras na iyon. Bago ako magsimula, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe sa channel. Ito ay magiging malaking tulong upang maikalat sa mundo ang kagandahan ng Pilipinas. Ako si Herr Klaus Richter, isang tagapayo sa Porte Zentrum ng Alemanya sa loob ng 15 taon. Noong nakaraang taglagas, isang pangyayari ang nagpabago sa aking buhay. Ito ay bahagi ng isang programa sa rehabilitasyon, isang overseas training sa ibang bansa. Kasali rito ang 19 na kabataan na may pinakamabibigat na problema sa Alemanya. Ang kanilang edad ay 16 hanggang 19. Lahat sila ay ipinadala sa programang ito bilang kanilang huling pagkakataon upang magbago. Hayaan ninyong ikwento ko muna kung gaano kabigat ang kanilang mga problema. Si Erich, 19 taong gulang, nagsimulang gumamit ng droga sa edad na 13 at 3 beses nang naaresto dahil sa pananakit sa kanyang mga magulang. Umalis ang kanyang ina dahil sa takot at sinabi ng kanyang ama na hindi na niya ito itinuturing na anak. Si Matias, 5 beses nang naaresto dahil sa pagnanakaw. Ang ninakaw niyang pera ay ginamit niya sa pagsusugal at ang kanyang utang ay umabot na sa 20,000 euros. Pati ginto at pera ng kanyang lolo at lola ay ninakaw niya, kaya tuluyan na siyang itinakwil ng pamilya. Si Lina, 17, pambihirang kaso ng karahasan ng babae sa Alemanya. Napatalsik siya sa lahat ng paaralan dahil sa pananakit sa kanyang kaklase na kinailangan pang maospital. Ang karaniwan sa kanilang lahat ay ang kawalan ng tiwala sa matatanda, galit sa lipunan, at sama ng loob sa kanilang pamilya. Bawat isa sa kanila ay may malalim na sugat sa puso na nagpapakita sa anyo ng karahasan at krimen. Ang orihinal na plano namin ay voluntaryong paglilingkod sa isang liblib na remote village sa Cambodia sa pamamagitan ng pamumuhay ng sama-sama sa mahirap na kapaligiran na walang kuryente at tubig. Inaasahan naming matututunan nila ang tunay na halaga ng buhay. Mula sa Berlin-Brandenburg Airport, pupunta kami sa Bangkok bago tumuloy sa Cambodia. Subalit ang tadhana, minsan, ay nagdadala sa atin sa hindi inaasahang direksyon. Nang lumilipad kami sa ibabaw ng Siberia, biglang may emergency announcement mula sa piloto. Ladies and gentlemen, isang malaking bagyo ang papalapit sa Timog Silangang Asya at maraming airport, kasama na ang Bangkok, ang pansamantalang isinara. Para sa inyong kaligtasan, magsasagawa kami ng emergency landing sa pinakamalapit na internasyonal na paliparan, ang Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas. Agad na nag-ingay ang mga kabataan. Karamihan sa kanila ay ang alam lang sa Pilipinas ay ang mga resort o mga pelikula. Guro, ligtas ba sa Pilipinas? Tatanggapin ba kami ng mga Pilipino? Nakakaintindi ba sila ng Ingles? Sa totoo lang, ako mismo ay nag-aalala. Ang pamamahala sa 19 na problemadong kabataan sa isang hindi plinanong banyagang bansa sa loob ng 3 araw ay isang mahirap na gawain. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari paglapag namin sa Naya ay tuluyang nagpabago sa aming pananaw. Kahit hating gabi na, lampas 1:00 ng umaga, perpekto ang pag-asikaso ng mga kawani ng paliparan.
Sa kabila ng hindi inaasahang paglapag ng isang grupo ng mga dayuhan, nag-ayos pa sila ng interpreter na marunong mag-Tagalog at mag-Aleman. Sa proseso ng immigration, isinaalang-alang ng mga opisyal ang edad ng mga kabataan at maingat na ipinaliwanag ang bawat hakbang. May mga kabataan na nanginginig ang kamay dahil sa kaba, ngunit ngumiti lang ang opisyal at sinabing, "Huwag kang mag-alala kuya, dahan-dahan lang po." Inayos din nila ang transportasyon patungo sa aming matutuluyan. Sa bus patungong hotel, nakita ng mga kabataan ang night view ng Maynila. Ang ganda, maliwanag pa rin ang bansang ito kahit gabi na. Ang linis tignan, ang mga kabataang dati ay walang ipinapakitang interes sa kahit anong bagay ay nagsigawan. Ang pinakaikinagulat nila ay ang paglalakad ng mga babae nang nag-iisa sa kalye, lampas alauna na ng madaling araw. Hoy, tingnan nyo, may babaeng nag-iisa. Grabe, sa Alemanya, delikado na ang maglakad nang nag-iisa ang babae sa gabi. Nagsalita si Erich habang nakadikit ang mukha sa bintana. Ang ligtas pala ng bansang ito. Dumating kami sa hotel ng 2:30 AM, ngunit buong puso pa rin kaming sinalubong ng mga front desk staff na may ngiti. Dahil alam nilang grupo kami ng mga kabataan, naghanda sila ng mga tahimik na kwarto sa mababang palapag para hindi kami makagulo. Maingat nilang ipinaliwanag ang oras ng almusal at ang mga kalapit na pasilidad. Ang higit sa lahat ay ang genuine na pakiramdam ng pagiging malugod. Habang nasa elevator papunta sa aming kwarto, bumulong si Matias, parang hindi kami kinamumuhian ng mga tao rito. Ang mga tingin na karaniwan nilang natatanggap mula sa matatanda ay takot, galit, at paghamak. Ngunit sa Pilipinas, iba. Kinagabihan, hindi ako makatulog dahil sa kaba at pag-asa. Hindi ko pa alam noon kung ano ang mararanasan nila sa Pilipinas sa loob ng 3 araw. Kinabukasan, 6 AM, nagising ang mga kabataan dahil sa jet lag at nagutom. Guro, gutom na ako, wala bang makakain? Sa Alemanya, mahirap makahanap ng bukas na kainan ng ganito kaaga. Nang kumonsulta ako sa front desk, nakangiti namang sumagot ang staff. May 24-hour karinderya po sa katabing gusali. Paborito po yan ng mga kabataan. Nagulat ako sa salitang 24-hour eatery. Tungo kami sa karinderya, kasama ang 8 kabataan. Ang Maynila, bandang 6:30 AM, ay masigla na. Mga taong papasok sa trabaho, mga nagjo-jogging, mga taong lumalabas sa convenience store. Ang umaga sa Berlin ay tahimik, ngunit tila nagsisimula na ang araw sa Maynila. Pagbukas ng pinto ng karinderya, sinalubong kami ng mainit na hangin kasabay ng bango ng pagkain. Mayroon ng ilang kumakain, isang lalaki na kumakain habang nagbabasa ng pahayagan, isang babaeng nagtatrabaho sa kanyang laptop at mga taong halatang bagong out sa night shift. Nang makita ang menu, nagulat ang mga kabataan. Wow, ang mura! Ang tapsilog aw 1 Thai lang? Sa Alemanya, siguro aw 400 na yan. Ang waiter na kumuha ng order ay hindi nagulat na makita kami na dayuhan. Ipinaliwanag niya ang menu sa Ingles at nagrekomenda ng mga pagkaing madaling kainin ng mga kabataan. May ayaw po ba sa maanghang? May allergy po ba kayo? Nagtaka ang mga kabataan sa maingat na pag-aasikaso na ito. Kabaligtaran ito ng pagtrato na karaniwan nilang natatanggap. Ang bilis ng paglabas ng pagkain ay nakakagulat din. Wala pang 5 minuto, nakahanda na sa lamesa ang lahat. Pandesal, lugaw, tapsilog, longganisa. Ang mga kabataan ay may halong kuryosidad at pag-aalala sa mga bagong lutuing Pilipino. Ngunit sa sandaling natikman nila, nagbago ang kanilang ekspresyon. Ang sarap. Totoong masarap to. Mabilis na kinain ni Erich ang kanyang tapsilog. Ano to? Iba sa nakasanayan kong pagkain, ang sasarap. Ang pinakaikinatuwa nila ay ang lugaw. Nahirapan si Matias sa paggamit ng kutsara at tinidor sa simula, ngunit mabilis siyang natuto at nag-ingay pa sa pagsipsip ng mainit na sabaw. Tumawa ang waiter at pinuri siya, "Magaling kumain, kuya." Nang magbayad kami, nagulat na naman kami. Kumain na kaming 8 ng busog na busog, ngunit ang kabuuang halaga ay hindi umabot sa 6,000. Sa Alemanya, kakailanganin namin ng hindi bababa sa 9-12,000. Eksakto ang sukli na ibinigay ng waiter at nakangiti siyang nagsabi,
Balik po kayo, mga sir. Nagustuhan niyo po ba ang pagkain namin? Paglabas namin, nag-usap-usap ang mga kabataan. Masarap ang pagkain, mura at maganda ang serbisyo. Mamimiss ko ang Tapsilog pagbalik namin ng Alemanya. Sa gitna ng usapan, tahimik na bumulong si Lina, ang bait ng waiter. Ito ang unang tapat na puna mula sa kanya na karaniwang agresibo sa matatanda. Pagdating namin sa kalye, oras na ng rush hour. Ang nakakagulat ay ang order sa gitna ng siksikan. Lahat ay sumusunod sa traffic light sa pedestrian lane at ang mga naglalakad at nagbibisikleta ay gumagalaw ng may pagkakasundo. Ang commute sa umaga sa Berlin ay mas magulo. Nagbubusina ang mga sasakyan at nagtutulakan ang mga tao dahil nagmamadali. Pabalik sa hotel, gusto ng mga kabataan na bumili ng merienda. Dumaan kami sa isang kalapit na convenience store. Pagpasok namin, isa na namang sorpresa ang naghihintay. Kahit umaga pa lang, malinis ang convenience store tulad ng isang department store at punong-puno ng produkto. Ang pinakaikinagulat nila ay ang iba't ibang serbisyong inaalok. Hindi lang pagkain, kundi pati money remittance, padala, pagbabayad ng bill, at ATM machine. Hoy, tingnan nyo, pwede raw mag-withdraw sa convenience store? Hindi yan uso sa Alemanya. Pumili ang bawat isa ng gusto nilang merienda. Interesado sila sa Chocnut at Yakult. Nang magbayad sa cashier, muli kaming namangha. Napakabilis magproseso at napakabait ng cashier, hindi siya nagpakita ng inis sa aming mga dayuhan. Sa halip, sinabi pa niya sa Ingles, "Welcome po sa Pilipinas." Paglabas namin sa convenience store, sinabi ni Erich, "Kahit 24 oras, pwede kang gumawa ng kahit anong gusto mo sa bansang ito, ang convenient." Pagkatapos, nagpatuloy si Matias, ang babait din ng lahat. Ang babait nila sa mga dayuhan na katulad natin na may masamang image. Totoo, ang 19 na kabataan ay may kulay na buhok, piercings at tattoos. Mukha silang delikado. Sa Alemanya, kitang-kita ang pagkamuhi ng matatanda sa kanila. Ngunit sa Pilipinas, iba, walang tumitingin sa kanila ng kakaiba. Pabalik sa hotel, napansin din nila ang kalinisan ng lungsod. Walang ni isang kalat at nakita namin ang mga taong naglilinis ng kalye ng maaga pa lang ang linis ng lungsod. Sino ang naglilinis nito? Pagdating sa lobby ng hotel, gising na rin ang ibang kabataan. Tinanong nila kami kung saan kami galing. Nang ikuwento namin ang tungkol sa pagkain sa umaga, nainggit sila. Sumama kami sa susunod. "Guro, gusto naming tikman yang Tapsilog na yan." Ganito nagsimula ang unang umaga namin sa Pilipinas. Sa loob lamang ng ilang oras, halata ang pagbabago sa ekspresyon ng mga kabataan. Ang dati nilang agresibong mukha ay napalitan ng kuryosidad at pag-asa. Hindi pa namin alam noon kung gaano kalaki ang babaguhin ng mga susunod na pangyayari sa kanilang buhay. 9:00 ng umaga, nagsimula na kaming maglibot sa Maynila. Ang una naming destinasyon ay ang LRT at MRT. Ang karanasan ng pagsakay sa tren ay bago rin sa mga kabataan. Nagulat sila sa kalinisan ng istasyon at humanga sa mga signage na nagpapaliwanag. Wow, may English guide din. Maganda ang design para sa mga dayuhan. Habang naghihintay sa tren, pinagmamasdan ng mga kabataan ang kilos ng mga Pilipino. Lahat ay natural na pumipila sa dalawang hanay at sumusunod sa mga guide sa sahig ng platform. Walang nagsabi sa kanila, pero lahat sila sumusunod sa rule. Sa Berlin, nagtutulakan ang lahat at nag-uunahan. Pagdating ng tren, lalo kaming nagulat. Pagbukas ng pinto, humiwalay ang mga tao sa magkabilang gilid at nagbigay daan para makababa ang mga pasahero. Pagkatapos nilang lahat makababa, nagsimula silang sumakay ng may kaayusan. Pagpasok sa loob ng tren, namangha ang mga kabataan sa kalinisan, walang graffiti sa mga upuan at malinis ang sahig. At nasaksihan namin ang pinakanakakaantig na eksena. Sa susunod na istasyon, sumakay ang isang lolo na may baston. Agad na tumayo ang ilang pasahero upang magbigay ng upuan. "Salamat," sabi ng lolo at umupo. Nakita ni Erich ang eksenang ito at bumulong. Grabe, ginagawa lang nilang natural ang pagbibigay ng upuan. Ang vibe sa loob ng tren ay nakakagulat din. Marami ang tao, ngunit tahimik. Walang sumisigaw sa telepono o nag-iingay. Marami ang nagse-cellphone o nagbabasa at tahimik silang nagpapalipas ng oras.
Ang pinakaikinagulat nila ay ang mga estudyante na nag-aaral sa loob ng tren. Mayroon silang aklat at seryoso silang nag-aaral. Ang mga estudyante nag-aaral sa loob ng tren. Grabe, kami nga, ayaw mag-aral kahit sa eskwelahan, sabi ni Matias ng may paghanga. Pagdating namin sa destinasyon at paglabas sa lupa, nakita namin ang siksikan ng Maynila. Nawalan ng imik ang mga kabataan sa dami ng tao at sa mga high-rise building. Ang daming tao, mas malaki pa sa Berlin. Ang pinakanakakabilib ay ang order sa gitna ng dami ng tao. Sa isang crossing, daan-daang tao ang naglalakad, ngunit hindi sila nagbabanggaan. Mahusay silang gumagalaw. Nang magtanghalian, pumasok kami sa isang turo-turo o simpleng kainan. Ang menu ay may mga larawan at English description, kaya madali kaming makapag-order. Interesado ang mga kabataan sa mga lutuing Pilipino, sinigang, lechon kawali, adobo. Nang dumating ang pagkain, humanga sila sa sarap at tapat at talampot lang to. Hindi ka pani-paniwala. Sa Alemanya, siguro 1,500 na yan. Habang kumakain, isang lolo na nakaupo sa katabing lamesa ang nagsalita sa amin. Taga saan po kayo? Hindi siya masyadong fluent sa Ingles, ngunit pilit siyang nakipag-usap. Nang ipaliwanag namin na taga-Alemanya kami, nagpakita siya ng interes. Ang ganda ng Alemanya, ha? Nakakita na ba kayo ng Northern Lights? Nagtaka ang mga kabataan sa simula, ngunit binuksan nila ang kanilang puso sa mainit na ngiti ng lolo. Nagbigay ng payo ang lolo tungkol sa mga lugar na dapat puntahan sa Pilipinas at nagrekomenda ng masasarap na pagkain. Nang matapos kaming magbayad, sinundan kami ng lolo. Eto, pasalubong. Mayroon siyang maliit na pakete ng polvoron. Tikman ninyo ang mga kakanin ng Pilipinas. Nagtaka ang mga kabataan, hindi nila maintindihan kung bakit napakabait ng isang hindi kilalang dayuhan, lalo na si Erich, na bihira lang makaranas ng kabaitan mula sa matatanda. Maraming salamat po, sabi ko bilang kinatawan nila. Ngumiti ang lolo at kumaway. Bumalik kayo sa Pilipinas, ha? Paglabas namin, tahimik ang mga kabataan. Pagkatapos maglakad ng sandali, bumulong si Erich. Bakit sila napakabait sa amin? Hindi naman kami kilala, dayuhan pa. Nang sandaling iyon, ang pinaka nakakaantig na pangyayari ang naganap. Naligaw kami at naguguluhan habang tumitingin sa mapa. Biglang nilapitan kami ng isang lolo na naglalakad. Saan po ba kayo pupunta? Hindi siya masyadong nakakaintindi ng Ingles, ngunit pilit siyang nagpaliwanag gamit ang gesture. Nang malaman niyang naliligaw kami, sinabi niya, "Sandali lang po," at sinamahan kami sa kalapit na barangay hall o presinto. Kumonsulta siya sa isang opisyal at nagpa-photocopy ng detalyadong mapa. Hindi lang iyon, sabi ng lolo. Ako na ang maghahatid sa inyo at sinamahan niya kami sa aming destinasyon sa loob ng 20 minuto. Habang naglalakad, kinausap niya ang mga kabataan. Kumusta po ang Pilipinas? Nag-enjoy ba kayo? Simple lang ang Ingles niya, ngunit naipadama niya ang kanyang mainit na pag-aalala. Pagdating sa destinasyon, magalang na nagbigay pugay ang lolo. Sana magustuhan ninyo ang Pilipinas. Nawalan ng imik ang mga kabataan, lalo na si Erich na nagluha. Nang umalis ang lolo, sinabi sa akin ni Erich, "Guro, bakit ginugol ng lolo na iyon ang 20 minuto niya para sa amin? Pangit ang tingin ng tao sa amin at wala siyang makukuha sa amin." Nanginginig ang boses ni Erich. Ang sarili kong ama, hindi ako tutulungan kapag naguguluhan ako, pero isang lolo sa ibang bansa ang napakabait sa akin. Nagsimulang umiyak si Erich. Ang 19 taong gulang na binatilyo ay nagpakita ng luha sa harap ng lahat. Dati, tingin ko hindi mapagkakatiwalaan ang mga matatanda, pero iba ang lolo na iyon. Ang iba pang kabataan ay tahimik na nakikinig sa mga salita ni Erich. Sabi ni Matias, "Ganoon din ako. Akala ko, lahat ng matatanda ay sinungaling at sarili lang ang iniisip, pero iba ang mga Pilipinong nakilala ko ngayon." Bumulong din si Lina, "Hindi kami kinatakutan ng lolo na iyon. Karaniwan, iniiwasan kami ng mga matatanda. Kinagabihan, nag-usap kami sa hotel. Halata ang pagbabago sa puso nila. Guro, bakit napakabait ng mga Pilipino? Hindi namin alam kung bakit sila mabait sa mga problemadong tao na katulad namin." Sumagot ako, "Tiyak,
Hindi ka hinuhusgahan ng mga Pilipino batay sa panlabas na anyo. Naniniwala sila sa magandang bahagi na nasa loob ng inyong puso. Sabi ni Erich, mayroon ba akong magandang bahagi sa puso? Siyempre, mayroon. Ang pag-iyak mo kanina ang patunay niyan dahil mayroon kang puso na naaantig sa kabaitan ng tao. Tahimik ang mga kabataan ng gabing iyon. Hindi sila nag-ingay o nagwala. Tila bawat isa sa kanila ay nagmumuni-muni. Kinabukasan, isang mas nakakabilib na pangyayari ang naganap. Habang namimili kami sa convenience store, kumuha si Matias ng isang merienda sa harap ng cashier at pilit na inilagay sa kanyang bulsa nang hindi nakikita ng cashier. Ito ay isang pang-araw-araw na pagnanakaw na ginagawa niya sa Alemanya. Ngunit sa sandaling iyon, nagkatinginan sila ng babaeng cashier. Nakita ng cashier si Matias at nakangiting nagsalita, "Masarap po ang merienda na yan, kuya. Tradisyonal na pagkain po ng Pilipinas." Natigilan si Matias. Alam ng cashier na nagnanakaw siya, ngunit sa halip na magduda, mabait siyang nagpaliwanag tungkol sa produkto. Kung gusto niyo po, inirerekomenda ko rin ang seasonal flavor na to. Ang cashier ay walang bakas ng pag-aalinlangan at tila nagtitiwala siya kay Matias. Inilabas ni Matias ang merienda mula sa bulsa niya at dinala sa counter. Eto po, bibilhin ko to. Paglabas namin sa tindahan, sinabi sa akin ni Matias, "Guro, nagtangka akong magnakaw, pero nang makita ko ang mga mata ng cashier na yon, hindi ko magawa." Bakit? Nagtitiwala siya sa akin. Hindi ko kayang magnakaw sa taong nagtitiwala sa isang katulad ko. Nagluha si Matias. Ano ba ang pinaggagawa ko sa buhay ko? May mga taong nagtitiwala pala sa akin. Nang hapon ding iyon, ang pinaka nakakaantig na pangyayari ang naganap. Habang nagpapahinga kami sa isang parke, biglang tumayo si Lina. May isang maliit na bata na nadapa at umiyak. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Lina sa bata at kinausap ng mahinahon. "Huwag kang umiyak, ate. Hindi masakit." Tiningnan niya ang tuhod ng bata at pinunasan ang luha gamit ang kanyang panyo. Si Lina, na karaniwang agresibo at nananakit sa mahihina, ay tumulong sa isang hindi kilalang bata. Lumapit ang ina ng bata at nagpasalamat. "Maraming salamat po. Inalagaan niyo po ang anak ko." Nahihiyang sumagot si Lina. "Wala po yun. Natural lang po." Nagulat din ang ibang kabataan sa nakita nila. Walang sinuman ang nag-akala na tutulong si Lina sa ibang tao. Kinagabihan, sinabi sa akin ni Lina, "Guro, noong tinulungan ko ang bata kanina, ang sarap sa pakiramdam. Dati, pananakit lang ang ginagawa ko, pero ang pagtulong pala sa ibang tao, ganito kasarap sa pakiramdam." Tama ka, may puso ka, na marunong magmalasakit sa kapwa. Ngayon ko lang nalaman mula nang dumating ako sa Pilipinas. Ang tao pala ay may kakayahang maging mabait. Sa huling umaga, kusang gumising ng maaga ang mga kabataan at nagsimulang maglinis sa paligid ng hotel. Walang nag-utos sa kanila, sila mismo ang nagdesisyon. Hindi namin pwedeng iwan ang lungsod na ito na marumi dahil napakalaki ng tulong ng mga Pilipino sa amin. Lahat ay sumali sa mungkahi ni Erich. Habang naglilinis sila, nilapitan sila ng isang lola na taga roon. "Naku, salamat ha, dayuhan kayo pero naglilinis kayo." "Opo, bilang pasasalamat sa mga Pilipino na tumulong sa amin," sagot ni Erich. Naiyak ang lola at nagdala ng mga bagong lutong pandesal at kape. "Kainin nyo yan mga anak. Masaya ako dahil nagustuhan nyo ang Pilipinas." Naantig ang mga kabataan sa kabaitan ng lola, lalo na si Erich na napaiyak nang yakapin siya ng lola. "Lola, salamat po. Dito po namin natutunan ang tunay na kabaitan sa Pilipinas. Hinding-hindi po namin ito malilimutan." Umiiyak din ang lola at nagsabi, "Ang babait ninyong mga bata, tiyak na magiging matitinong tao kayo." Garantisado, yan ni lola. Oras na para pumunta sa airport. Nagmumuni-muni ang mga kabataan habang tinitingnan ang Maynila. Sa bus, sinabi ni Erich, "Guro, pag-uwi namin, magbabago na kami. Gusto naming maging taong hindi ikinahihiya ng mga lolo at lola sa Pilipinas." Nagpatuloy si Matias, "Ako rin, hihingi ako ng tawad sa pamilya ko. Patawad sa lahat ng abala na nagawa ko." Sabi ni Lina, "Magbabago rin ako. Hindi ko nasasaktan ng tao. Gusto kong maging taong makakatulong sa iba." Sanaya,
Yumukod ng malalim ang mga kabataan patungo sa Pilipinas. Maraming salamat po, Pilipinas. Binago ninyo po ang buhay namin. Babalik po kami. Sa loob ng eroplano, inalala ng mga kabataan ang kanilang 3 araw na karanasan. Lahat sila ay umiiyak. Hindi ito luha ng pamamaalam, kundi luha ng desisyon para sa bagong buhay. Napakabobo namin. Hindi namin alam na may ganito palang napakagandang mundo. Pagdating sa Berlin, sinalubong sila ng kanilang mga magulang. Yumukod ng malalim ang mga kabataan sa kanilang pamilya. Ama, ina, patawad po sa lahat. Magbabagong buhay na po kami. Nagulat ang mga magulang sa pagbabago ng kanilang mga anak. Bumalik sa kanila ang mga tapat at magalang na kabataan na kaiba sa umalis. Ang pagbabago pag-uwi nila ay napakalaki. Tuluyan nang tumigil si Erich sa droga at humingi ng tawad sa kanyang mga magulang. Ngayon, nag-aaral siya para makapasok sa universidad. Nagsimula na rin siyang mag-aral ng Tagalog at gustong magtrabaho sa Pilipinas. Tumigil si Matias sa pagnanakaw at nagtatrabaho para bayaran ang kanyang utang. Humingi rin siya ng tawad sa kanyang lolo at lola at naibalik ang relasyon ng pamilya. Tumigil si Lina sa karahasan at ngayon ay sumasali sa volunteer work. Nakita niya ang kahulugan ng buhay sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang lahat ng 90 na kabataan ay ganap na nagbago at ngayon ay namumuhay bilang mga huwarang mamamayan. Ang pangyayaring ito ay naging bagong modelo para sa paglutas ng problema ng kabataan sa Alemanya. Ang Philippine Style Reform Program ay tiningnan din ng mga delegasyon mula sa ibang bansa sa Europa. Regular pa rin na nag-uusap ang mga kabataan at sinusuportahan ang paglago ng bawat isa. At lahat sila ay nagsasabing balang araw ay babalik sila sa Pilipinas upang magpasalamat sa mga tumulong sa kanila. Lalo na si Erich, na nagpaplano na hanapin ang lolo na naghatid sa kanila upang personal na magpasalamat. Regular din akong bumibisita sa Pilipinas at nag-aaral ng programa sa kabataan. Nalaman ko na ang paniniwala ng mga Pilipino sa tao at ang pagmamahal sa kapwa ang pinaka-epektibong paraan ng rehabilitasyon. Ang 72 oras na iyon ay hindi lang nagpabago sa buhay ng 19 na kabataan, nagpabago rin ito sa pananaw ko sa buhay. Hanggang ngayon, habang naghihintay ng eroplano sa airport, naaalala ko ang araw na iyon. Ang mga mukha ng mga kabataan na punong-puno ng pag-aalala at ang mga mukha nilang nagniningning sa pag-asa at pasasalamat pagkatapos ng 3 araw. Ang pinakamalaking regalo na ibinigay sa amin ng Pilipinas ay ang pag-asa na ang tao ay kayang magbago at ang katotohanan na ang tunay na kabaitan ay nagpapabago sa puso ng tao. Umaasa ako na mas marami pang kabataan ang makakaranas ng kagandahan ng Pilipinas at gusto kong malaman ng mga Pilipino na ang inyong kabaitan ay nagligtas sa buhay ng mga kabataan sa malayong bansa sa Europa. Maraming salamat po. Mahal ko po ang Pilipinas ng buong puso at sa lahat ng tumulong sa amin noong araw na iyon, taos-puso po akong nagpapasalamat. Dito nagtatapos ang kuwento ngayon. Kumusta ang himala ng 72 oras na naranasan ng 19 na problemadong kabataan ng Alemanya sa Pilipinas? Sana po ay mag-iwan kayo ng mga mainit na mensahe ng suporta para sa mga bida ng kwentong ito. Hatid sa inyo ng Inspiration Station. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panonood.